Magandang buhay mga bata! Handa na ba kayo sa bagong aralin? Ako muli, si Ginang Rosalie G. Montiliana, ang inyong guro sa ika-6 na baitang sa asignaturang Filipino. Tara na! Ready na ako! Bilang paghahanda sa leksyon natin ngayong araw, ilagay ang inyong sarili sa presensya ng Panginoon para sa panimulang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong bagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago dahil sa pandemyang aming kinahaharap. Gabayan mo kaming mga mag-aaral sa aming pag-aaral upang magkaroon kami ng bukas na kaisipan sa lahat ng aralin at lubusang maunawaan namin ang mga tinuturo sa amin. Gabayan nyo din ang aming mga guro na aming inspirasyon na walang sawang sinisikap gawin ang lahat ng paraan upang kami ay matuto sa kabila ng pagsubok na dulot ng pandemya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang namin itinataas ang lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahan na nasusuri ang pagkakaiba ng katang-isip at di katang-isip na teksto, fiction at non-fiction. Bago natin simulan ang bagong aralin, atin munang tukuyin ang inyong kaalaman sa nakaraang leksyon. Kailangan niyong tukuyin at salungguhitan ang salitang tambalan sa bawat pangungusap. Una, ang mga mag-aaral ay tahimik na nag-aaral sa silid-aklatan. Tumpak, silid-aklatan ang tambalang salita. Pangalawa, ang punong guro ay masayang bumati sa mga guro at mag-aaral. Magaling, punong guro ang tambalang salita. Pangatlo, maaliwalas na namamahinga sa bahay kubo ang mag-anak ni Mang Tonyo. Magaling, bahay kubo ang tambalang salita. Pang-apat, ang wallet ni Sophia ay nawala sa silid-aralan ni Binibining Lubis. Magaling, silid-aralan ang tambalang salita. Panglima, gumagamit ng hugas bigas sa pagdidilig ng halaman si Jenna. Tumpak, hugas bigas ang tambalang salita. Pang-anim, lakad pagong kung kumilos si Lance habang papunta sa palengke. Mahusay, lakad pagong ang tambalang salita. Pang-pito, ningas kugon sa mga gawaing pampaaralan si Dea. Mahusay, ningas kugon ang tambalang salita. Pang-walo, nabato ni Antonio ang pulot-pukyutan sa itaas ng punong mangga. Magaling, pulot-pukyutan ang tambalang salita. Pang-siyam na bilang, si Rodelio ay balikbayan mula sa bansang Saudi Arabia. Mahusay, balikbayan ang tambalang salita. At ang huling bilang, pansampu, maraming matataas na puno sa aming likod bahay. Tumpak, likod bahay ang tambalang salita. Magaling mga bata! Bago tayo tumungo sa bagong aralin, nais kong malaman kung sino sa inyong mahilig manood ng cartoons. Anong cartoons ang inyong pinakagusto? At sino naman dito
ang mahilig manood ng mga balita. Ngayon, may papakita akong mga larawan mula sa napapanood sa telebisyon. Sabihin ng tama kung ang pamagat ng palabas sa telebisyon na nasa larawan ay totoong nangyayari sa tunay na buhay at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Tara na! Tom and Jerry. Mali. Pangalawa, Snow White at ang 7 Duwende. Mali. Pangtatlo, maalaala mo kaya? Tama. At ang panghuli, TV Patrol. Okay, tama. Sana nakuha niyong lahat ang tamang sagot. Bago tayo tumungo sa ating mga kwento ngayong araw, atin munang alamin ang mga salitang maaari nating makita habang nagbabasa o nakikinig ng kwento. Sabihin ng tumpak kung sang-ayon sa kahulugan ng bawat salita at titumpak kung hindi sang-ayon. Una, uhay, tangkay na kinaroroonan ng mga butil ng palay. Magaling, tumpak. Pangalawa, mababa ang loob, mayabang o mapagmataas. Mahusay, di tumpak. Pangatlo, nasaksihan, nakita o napanood ang mga pangyayari. Magaling, tumpak. Pang-apat, sising alipin, lubos na nagsisisi. Magaling, tumpak. Ngayon, handa na kayo sa pakikinig ng kwento. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang dalawang uri ng babasahin ayon sa nilalaman o teksto nito. Pero bago yan, tayo munang magbasa ng aking inihandang kwento para sa inyo. Mga patnubay sa mabisang pakikinig ng kwento. Una, maging handa sa pakikinig. Pangalawa, magkaroon ng layunin sa gawaing pakikinig. Pangatlo, bigyang pansin ang agwat o pagkakaiba ng pagsasalita sa pakikinig. Pang-apat, kilalanin ang mahalagang kaalaman o impormasyon. Panglima, unawaing mabuti ang sinasabi ng nagsasalita. Pang-anim at panghuli, iwasan ang pagbibigay ng puna habang hindi pa tapos ang nagsasalita. Si Bantay at si Muning. Nakatira sina Bantay at Muning sa isang malaking bahay. Lagi silang busog, maayos ang lugar na tulugan, at may tahimik na kalagayan. Sa kabila ng maayos silang buhay, itong si Muning ay parang walang kasiyahan. Kinaiinggitan niya si Bantay. Pakiramdam ni Muning, siya ay walang dila. Magagalit din siya at madalas kalmutin si Bantay. Ang isang pagkakataong ito ay nasaksihan ng kanilang amo. Galit na galit ito dahil sa masamang gawin ni Muning. Dahil dito, agad niyang ipinaghiwalay ng lugar ang dalawang alagang hayop. Sising alipin ngayon si Muning. Ang uhay ng palay. Nung bata pa si Manuel Luis Quezon, ay lagi siyang kasama ng kanyang ama sa bukid. Gustong-gusto niyang sumama rito. Isang araw ay may napansin siya. "Tatay, bakit po kulay ginto na ang mga palay?" Tanong niya sa ama. "At saka, bakit po nakayuko ang mga uhay?" Dagdag pa niya. "Malapit na kasing anihin ng mga palay, kaya kulay ginto na ang mga ito. Salatin mo ang mga uhay," sabi ng ama niya. "Matataba po ang mga nakayukong uhay. Wala pong laman at payat
ang mga nakatuwid na uhay. Sagot ni Manuel. Ganyan dapat ang tao, Manuel. Mababa ang loob kahit maraming alam at maraming katangian. Mabagal na nag-isip si Manuel saka tumungo. Mula sa dalawang kwentong inyong napakinggan, ating alamin ang nilalaman at ang kanilang pagkakaiba. Sa kwentong Ang Uhay ng Palay, totoo ang mga pangyayari. Sa kwentong Si Bantay at Si Muning, di totoo ang mga pangyayari. Sa kwentong Uhay ng Palay, nagsasaad ng mga totoong tauhan. Sa kwentong Si Bantay at Si Muning, nagsasaad ng mga likhang tauhan. Ang kwentong Ang Uhay ng Palay ay isang halimbawa ng talambuhay. At ang kwentong Si Bantay at Si Muning ay isang halimbawa ng pabula. Ang dalawang kwentong ating binasa ay mga halimbawa ng dalawang uri ng babasahin o teksto. Ang dalawang uri ng babasahin ay ang piksyon o kathang-isip at di-piksyon o di-kathang-isip. Ang babasahing piksyon ay binubuo ng mga likhang isip o imahinasyon ng may akda na inilalahad sa paraang pasalaysay o pakwento. Ito ay ginagampanan ng mga likhang isip ng mga tauhan, lugar at mga pangyayari. Ito ay maaaring alamat, nobela, pabula, salaysay o kwento. Ang babasahing di-piksyon ay kinapapalooban ng mga totoong pangyayari. Ito ay maaaring tala-arawan, editorial, artikulo, talambuhay, sanaysay o paglalahad. Batay sa pamagat ng mga seleksyong nakatala sa ibaba, isulat sa guhit kung piksyon o di-piksyon ang mga sumusunod sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang magsagot. Ngayon ay alamin natin kung tama ang inyong mga sagot sa bawat bilang. Unang bilang, Talambuhay ni Gabriela Silang. Di-piksyon. Pangalawa, Mariang Alimango, piksyon. Pangatlo, Si Aladin at ang Mahiwagang Lapara, piksyon. Pang-apat, Ang Pagkakatuklas ng Telepono, di-piksyon. Panglima, Si Jose Rizal at ang Kanyang Tsinelas, di-piksyon. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot, mga bata? Wow! Magaling, mga bata! Sa pagsasanay na ito, kailangan niyong suriing mabuti ang mga nakatalang pamagat ng kwento. Pangkatin ito katulad ng nasa halimbawa. Isulat ang inyong sagot sa tamang kolum sa inyong sagutang papel. Mayroon kayong 5 minuto upang magsagot. Good luck, mga bata! Oras na! Ating sagutan at tukuyin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa piksyon o kathang-isip, ang unggoy at ang buwaya. Ang mahiwagang lampara. Para naman sa di-piksyon o di-kathang-isip, Revolusyon sa EDSA. Melchora Aquino, Ina ng Katipunan. At ang Batas Militar sa Pilipinas.
Alam kong nakuha nyo lahat ang tamang sagot. Mahusay! Para sa gawaing ito, ang sumusunod na mga talata ay hinango sa iba't ibang seleksyon. Suriin kung ito ay piksyon o di-piksyon. Isulat ang P kung piksyon at DP kung di-piksyon sa inyong sagutang papel. Mayroon kayong 5 minuto upang magsagot. Ating alamin kung tama ang inyong sagot. Una, DP, di-piksyon. Pangalawa, ating alamin kung tama ang inyong sagot. P, piksyon. Pangatlo, ating alamin kung tama ang inyong sagot. P, piksyon. Pang-apat, ating alamin kung tama ang inyong sagot. DP, di-piksyon. Pang-5, ating alamin kung tama ang inyong sagot. DP, di-piksyon. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Mahusay! Basahin mabuti ang bawat bilang. Sagutin ang tanong na hinihingi nito at piliin ang titik ng inyong sagot. Ang mga sagot sa bawat bilang. Una, B. Pangalawa, A. Ang mga sagot sa bawat bilang. Pangatlo, B. Pang-apat, A. At pang-5, A. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Magaling mga bata! Para sa karagdagang pagsasanay, magtala ng tig-5 halimbawa ng mga kwento o babasahin na piksyon o kathang-isip at di-piksyon o di-kathang-isip. Isulat ito sa isang malinis na papel. Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Basta't laging tatandaan, walang anumang balakid, basta't ang pag-aaral ay laging nasa puso at isip. Paalam mga bata! Hanggang sa susunod!